Ang nakataya sa ating bukas, isang pagsusuri sa panganib ng pagkapangulo ni Sara Duterte. Sa kasaysayan ng ating bansa, ang pagpili ng lider ay hindi lamang tungkol sa pagpili ng taong uupo sa Malacanang. Ito ay tungkol sa kung anong uri ng lipunan ang gusto nating tirhan. Ngunit habang papalapit ang mga susunod na kabanata ng ating bansa, isang malaking katanungan ang bumabagabag sa isipan ng maraming mapanuring mamamayan. Ano ang mangyayari sa ating republika sa ilalim ng pagkapangulo ni Sara Duterte? Ang pangambang ito ay hindi bunga ng personal na galit o simpleng pamumulitika. Ito ay nakaugat sa mga aral ng ating kasaysayan, sa mga aksyong ipinamalas na sa publiko at sa panganib na pag-iipon ng kapangyarihan sa kamay ng isang lider na itinuturing ang pananakot bilang lakas. Kapag ang pundasyon ng ating mga institusyon ay nagsimulang gumuho dahil sa bigat ng isang otoritaryang pamumuno, ang buong bansa ang papasan ng parusa. Hindi natin may tatanggi na ang pag-angat ni Sara Duterte ay nakakabit sa matibay na hawak ng kanyang pamilya sa politika. Sa loob ng maraming dekada, ang Pilipinas ay pinahihirapan ng mga dinastiyang pampolitika. Ito ang sistemang pumapatay sa tunay na kompetisyon at ginagawang pamana ang pamumuno sa halip na isang pribilehiyo na dapat pagtrabahuhan. Kapag ang kapangyarihan ay nagiging minamana, unti-unting nawawala ang pananagutan. Nasasanay ang mga botante na tanggapin ang pagpapatuloy kaysa sa kakayahan. Sa ganitong sistema, ang katapatan sa apelyido ay nagiging mas mahalaga kaysa sa masusing pagsusuri sa plataporma. Hindi ito katatagan. Ito ay pagkabulok ng demokrasya kung saan ang institusyon ay nagiging sunod-sunuran sa interes ng isang pamilya. Ang panganib dito ay ang paglikha ng isang political monopoly kung saan ang mga sangay ng gobyerno na dapat ay nagsisilbing tagapuna o check and balance ay nagiging mga kakampi na lamang ng nasa kapangyarihan. Sa huli, ang boses ng ordinaryong mamamayan ay nalulunod sa ingay ng mga makapangyarihang pamilya. Sa kanyang buong karera, ipinamalas ni Sara Duterte ang isang estilong palaban at madalas ay may paghamak sa mga kritiko. Marami ang humahanga rito at tinawag itong pagiging desidido. Ngunit sa mas malalim na psikolohiya, ito ay refleksyon ng otoritaryang pag-iisip, ang paniniwala na ang mabilis na resulta ay sapat na dahilan para iwasan ang tamang proseso ay isang mapanganib na landas. Ang tunay na matibay na lider ay hindi kailangang manahimik ng oposisyon. Siya ay namumuno sa loob ng hangganan ng batas. Ipinapakita ng kasaysayan na ang demokrasya ay hindi guguho sa isang iglap. Ito ay unti-unting pinahihina kapag sinisira ang checks and balances sa ngalan ng kaayusan. Kapag ang mga institusyong dapat sumisita sa Pangulo ay naging mga tau-tauhan na lamang, doon nagsisimula ang pagbagsak ng kalayaan ng bawat mamamayan. Ang kamay na bakal ay madalas nauuwi sa pagpiga sa leeg ng mga mahihina habang ang mga kaalyado ay nananatiling protektado. Hindi maikakaila na ang pangalang Duterte ay may mabigat na anino ng mga aligasyon ng extrajudicial killings at sistemang kawalan ng pananagutan. Sa ilalim ng isang administrasyong Sara Duterte, may seryosong takot na magbalik ang estilo ng pamamahala kung saan ang shortcut sa hustisya ay nagiging pamantayan. Kapag ipinaramdam ng Estado na ang pagsunod sa batas ay opsyonal lamang para sa mga nasa itaas, dumarami ang pang-aabuso sa ibaba. Napopolitisa ang pulisya. Imbes na protektahan ang tao, nagiging instrumento sila ng pananakot laban sa sinumang itinuturing na kaaway ng administrasyon. Napipressure ang hudikatura. Ang mga korte ay nahihirapang magbigay ng tunay na hustisya dahil sa takot sa pagganti ng ehekutibo o ng pag-alis ng pondo sa kanilang mga opisina. Nawawala ang tiwala. Kapag ang takot ang naging kasangkapan ng gobyerno, walang lipunang tunay na uunlad. Ang katarungan ay nagiging pribilehiyo ng ilan sa halip na karapatan ng lahat. Ang pag-iwas sa pandaigdigang pananagutan tulad ng investigasyon ng International Criminal Court ay nagbibigay ng mensahe sa mundo na ang Pilipinas ay hindi sumusunod sa mga global standards ng karapatang pantao. Ito ay naglalagay sa atin sa hanay ng mga bansang itinuturing na pariah o iniiwasan ng sibilisadong mundo. Ang panganib ay hindi lamang nasa loob ng bansa. Ito ay umaabot hanggang sa ating relasyon sa mundo. Ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan ay nakasalalay sa tatlong bagay: katatagan, transparency, at paggalang sa batas. Ang mga negosyante ay natatakot
pagpasok ng kapital sa isang bansang ang batas ay nagbabago depende sa mood ng leader. Ang pagbabalik ng estilong Duterte na puno ng pabigla-biglang desisyon at pag-atake sa mga kaalyadong bansa ay maaaring magdulot ng kawalang katiyakan sa ating ekonomiya. Maaaring magdulot ng panandaliang political gain ang mapusok na tindig, ngunit ang pangmatagalang pinsala nito ay papasarin ng una, mga manggagawa na mawawala ng pagkakataon sa mga bagong trabaho dahil sa pag-atras ng mga dayuhang kumpanya, ng maliliit na negosyo na hindi kayang makipagsabayan sa mga crony na binibigyan ng pabor ng gobyerno. Pangatlo, ng overseas Filipino workers. Ang ating mga bagong bayani ay nakasalalay sa maayos na diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Kapag ang ating Pangulo ay naging mapang-away sa pandaigdigang entablado, ang proteksyon at respeto ng ating mga OFWs ay nanganganib din. Ang kinabukasan ng ating republika ay hindi nakasalalay sa isang tao o sa isang apelido. Ito ay nakasalalay sa ating kakayahang kilalanin ang pagkakaiba ng tunay na lakas at ng simpleng pananakot. Ang tunay na matapang na lider ay yung handang sumunod sa saligang batas kahit ito ay nakakasagabal sa kanyang personal na gusto. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng lider na susunod sa batas, hindi lider na sa tingin niya ay siya ang batas. Sa huli, ang pinakamalaking panganib sa ating republika ay hindi ang isang partikular na kandidato, kundi ang ating sariling pananahimik at pagkonsinti sa mga maling kalakaran. Ang ating boto at boses ang huling depensa ng ating demokrasya. Huwag nating hayaang maging minamana ang ating kalayaan. Sa halip, pangalagaan natin ito at ipasa sa susunod na henerasyon na mas matatag, mas malaya at mas makatarungan. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
ninyo lahat.